Okay, so good afternoon, everyone. Ano, ay kakaon ba? Ay kakaon o sobra ka busog? Good afternoon, everyone. Ngainit ang tiyan. Sobra ka busog, no? Okay. So our topic or our lecture for this afternoon will be Module 8, Team Management. Okay, so in your own understanding, what is team management? The project managing, delegate, Delegation of tasks. Ano pa? managing the project management. Iba yung project management at team management, ha? Ay, It means yung tao yan eh, yung sa team management. pag Managing the members of the team, pag HR, HR work, HR job, ano pa? pag psycho. Psychotic. Oo, Uubod siya. Okay. So team management refers to actions, strategies, or methods that brings a group of people together to work effectively as a team and achieve a common goal. So there are many tasks that require multiple people, so teams are an essential building block to productivity. So it is very important once you will start an agency. Yes. Lalo na dito sa inyo, sa General Santos. So you can build or you can start your own, di ba? Agency. So team management is or plays an important role so that you can be or your team can be productive in lalo na pag maraming tasks or marami kayong client. So importante talagang marunong kayo mag-manage ng mga members in your team. Okay. So why is team management important? You can read the following. It promotes a unified approach to leadership within a company or team, especially when team building is implemented. Okay, so it promotes unified approach to leadership within a company or team, especially when team building is implemented. So ano yung ibig sabihin niyan? Unified approach. Ano ba yan? Yes, may unity. Ano pa? Okay, so collaboration of ideas. Ano pa? Mekos idea. So, pag sinabing unified approach, ibig sabihin na meron kayong common goal so that you can reach or you can achieve yung common goal within your team. So, pangit naman siguro kung nagtatrabaho kayo tapos iba-iba yung output ninyo, di ba? So, pangit naman yun. Hindi na siya maganda sa team and then pangit din yung kakalabasan ng output ninyo and then your tawag ito, yung client ninyo is anong mangyayari? Diba, magagalit? So, ganun. Next, you can read. It makes it easier to solve problems through the implementation of the initiative and critical activity. Okay, tama. So, kaya nga sinasabi natin 2 heads is better than 1, di ba? So, mas maraming tao, mas maraming mag-iisip kung ano ba yung mas magandang idea or mas magandang strategy, mas magandang approach in solving problems that of course in your team, lalong-lalo na pag marami kayong mga ginagawa. Next, it encourages open communication between managers and team members and emphasizes good communication skills and active listening. So, ganun ka-importante yung team management. Lalo na pag ikaw yung manager or yung leader. Importante talaga yung open communication. Next, it ensures managers and team members are working toward a common goal, kagaya ng sinabi natin, that has been clearly defined. So, kung ano yung instruction, ano yung task, ano yung mga dapat na steps na gawin sa mga tasks na pinoprovide ni client. So, dapat same kayo ng inisip, same yung goals ninyo na
dapat same din yung output na lalabas. Okay, so it helps managers clearly outline the roles and expectations for their team members. So if you are a team manager or team leader, dapat alam mo kung ano yung advantages ng bawat tao sa team mo. So that you can manage the role kung saan mo sila dapat ilagay para magiging what? Productive. Yes. Mas magiging productive, efficient, and effective. Next, understanding the importance of team management and working to develop your team management skills can help you be the most effective leader possible. The more effective you're at managing your team, the more successful your team will be within the workplace. So ganun ka-important ka-importante yung team management sa isang agency or isang team. Kasi anong mangyayari pag hindi effective yung isang manager or isang leader? Sige daw. Sira ang project. Ano pa? Ano? Ano pa, sir? Oh, yes, hindi align yung mga output, yung mga gawa ninyo, iba-iba yung ibig sabihin. Ano pa? Babay client, yes. It will lead to loss of clients. Ano pa? Walang pera. Walang pera. Siyempre, pag walang trabaho, walang client, walang payout. So, ganun. Kaya importante talaga na dapat appreciate mo din kung ano yung ginagawa or ano yung mga kino-contribute ng mga team members mo. Ano nga yung kasabihan natin? A good leader is? A good listener. Yes. What is the difference in listening and hearing? Spelling. Maliban sa spelling. Ang listening, sir, kung you are responding, nangingigan mo ang sinasabi. While hearing, sir, ano lang, naririnig mo na pero hindi ka focus sa attention. Okay, so listening is understanding. So nakikinig ka kung ano yung sinasabi. Siyempre, no man is an island nga, di ba? So kahit gaano ka pa kagaling, meron talagang mas magaling pa sa'yo. So hindi sa lahat ng bagay, ikaw yung pinakamagaling. So dapat, if you wanna be a great leader, so you should first listen to your members. Dapat open yung communication para at least, di ba, mas matauhay ba? Tauhay ang ubra. Ana lang. Okay, next. So 8 tips for effective team management strategy. First is, ano yung sa pinakagitna? Okay, so yan yung core natin, yung team management. And then ano yung mga nakapalibot sa kanya? Sa taas. Communication, next. Training, next. Reward, next. Flexibility, next. Delegation, next. Transparency, next. Feedback and motivation. So yan yung pillars ng effective team management. And yan yung mga dapat nating gawin or gamitin as strategy to be an effective team leader. Okay, first, communication. Who can read? Good, streamlined, and honest discussion with team members is essential for effective team management. The team members have to be constantly communicated business ideas and company strategies which the leadership is thinking about so that employees are aware of what the company's vision is. Okay, so sa inyong palagay, gaano ba ka-importante yung communication sa isang team? Ano bang mangyayari if you have no open communication with your team leader? Is the backbone of the company? Yes. Ano pa? Bakit, sir? Halimbawa, ano? Halimbawa, ano? Yes. Lalong-lalo na alam nyo yung mga problems na nag-occur sa palibot or sa between your teammates. Also, you know kung ano ba yung mga ideas nila so that you can do the job efficiently. So kung may mga mas madaling way, easy way para gawin yung isang task, so why not makinig, di ba?
Wala namang masama siguro, hindi naman nakakasakit yan. So yan, ganyan importante yung communication talaga. So dapat pag magiging someday pag magiging isa kang team leader, so you must know or you must consider listening to your teams or to your members. Next, motivation. Who can read? You know? Sige, Sir George. Wala. Hindi na galan. A strong team requires that all the members are motivated and full of positive energy to complete their task. Okay, so dapat marunong ka mag-motivate. Hindi yung motivational rice, ha? Mahal yun, tag 100. Okay, so if you are or if you want to be a good team leader, you must know how to motivate your members. So for example, ano ba yung mga example ng motivation? Giving Kaya mo yan. giving them gift on their birthdays. Gift on their birthdays, ano pa? Maliban sa ganun, Bigyan mo sila ng awards, pera. recognition, di ba? Pizza Friday. Ano bang pinakaiba ng motivation sa ano yung isa? Bigyan na. Rewards. Pero, Ano yung pinakaiba ng motivation sa rewards? Sige daw. Yung rewards kayong parang bayad nila sa kanilang kanyang hard work. Motivation. Walang bayad. Ayan. So maybe yes, maybe no. Okay. So dapat marunong ka mag-motivate. So ganyan ganyan yung ginagawa para hindi maging toxic yung community sa loob ng isang workplace, di ba? Bakit naman kung puro ka lang buyaya o puro ka lang akig sa iyong mga employee, hindi mo nare-recognize yung mga tawag nito, yung mga nagawa nilang maganda, di ba? Sa 10 nagawa na maganda at saka nagkamali ng isa, wala na lahat, erase na, di ba? So ganun yung kasi yung mga common na tawag nito, common na attitude ng Filipinos. So para merong pagka-crab mentality din, di ba? So if you wanna be a great leader someday, kung gagawa ka ng isang company or isang agency, so dapat marunong ka mag-motivate ng mga team members mo. Hindi nga puro ka lang aktig, di ba? Mas-stress kasi na, mapanot ka dali, di ba? Para sa ako, na-stress, lapit na mapanot. Next. Paligyan, teka, Wala na akong gakuha na, mas makalbo na ko, ana. Mas makalbo na ko, ana. Next, feedback. You can read. Sige, Pan. Christopher. feedback. Feedback of employees by seniors as well as peers is important for effective team management. Companies evaluate employees using techniques like 360 degrees feedback and help employees improve. Okay, so ano ba yung mga example ng feedback? Comments sa client. Comment sa client? Yes, pwede. Ano pa? Mga parang rating nila sa Yes, ratings. Ano pa? Yes, constructive criticism. Pwede. So for example, nandun ka sa isang or nagtatrabaho ka sa isang malaking company and then sabi ng boss mo meron siyang negative feedback. How can you take or how do you take that kind of feedback? Sige daw. Sige, Shail. Ano yun? Sir. So, how do you take negative feedbacks? Ano bang gagawin mo pag may negative feedback ka galing sa mga seniors mo or sa mga boss mo? Learn from Learn from? it. Kung ano man yung naging negative doon, makinig ka, tapos try to do better or improve. Na? Okay, so learn from learn from the feedbacks, whether it is negative or positive. So take it as an learning experience para din naman yan sa'yo and then to help you grow also. So hindi naman siguro yung mga ginagawa natin parating tama. So minsan tao lang din tayo, nagkakamali. So hindi talaga may iwasan yung mga negative feedback. So wag niyo lang i-take it as serious. Siguro take nyo na lang
make it as a learning experience or para ma-enhance pa yung sarili mo, di ba? Your skills to help you improve sa trabaho. Kaya may mga evaluation eh. Next, you can read. Sige, Sir Michael. Kahit may sipon ka. Having a Mm. having a transparent organizational structure is critical for time management. Subordinates and team members should have easy access to track management, discuss new ideas, revolt certain wrong practices. Employee voice should be heard. Okay, so transparency. Para sa inyo, ano ba yung transparency? Hmm? Wala akong tinatago, sir. Walang tinatago. Yes, ano pa? Open? Ano pa? PNG, sir. Hmm? PNG. PNG. Transparent yung background. Okay. So transparency, ibig sabihin nito is, yung sinabi kasi dito, subordinates and team members. So not only your bosses or yung mga seniors should have easy access to top management, di ba? So batasan na bisang Pinoy, meron tayong crab mentality. So yung iba ayaw nilang malapawan. So most of the time ganito yung nangyayari sa Philippines. But unlike any other countries, so nililift up nila kung ano yung mga ideas ng mga empleyado nila sa ilalim, pinapakinggan nila, lalo-lalo ng mga big boss. Kasi hindi nila alam magiging asset yun sa kanilang company. So dapat ganun yung i-acquire nating mga attitude. So we must learn from them kaya mas develop yung country nila kasi ganun yung mga attitude na pinapakita nila. Unlike sa Philippines, di ba, delay tayo dito. Kasi yung mga batasan, mga etiquette ba, diragi nag-umpisa. So, dapat, kung gusto niyo maging successful na leader, so ganun. Mamatikid ka mo, dapat transparent kita na. Kung ano itong nakita nyo nga malain, feel free nga, i-report, hindi nga daw biskan fake news, ipakalat diretso. Huwag ng Pilipino, marites ba? Mahilig sa mga criticism, lalo na mga negative, di ba? So, make use of or be transparent. Next, delegation. Who can read? Sige, Mr. Sam. Wala mo na kung sinabi. Ikaw gani magbasa Ay. para may sabihin ka. Delegation. Effective team management ensures a team leader uses delegations of authority while giving work to members. This helps in employees' confidence to feel that the managers trust their work skills and abilities. Okay, so ano may sabihin nun? Ano? Yang dapat authoritative ang leader para ma-push yung mga trabaho na binibigay sa kanilang client. Kasi parang ganon. Yun lang. O tapos Dapat authoritative. Ano pa? yang What if nagbigay ka ng work kasi authoritative ka. Pero yung binigyan mo ng work hindi marunong. hindi pag-aralan nga issue. So mahirap na yun. Imbis na mabilis yung trabaho na delay, di ba? Kasi mag-aaral pa siya. So first step is you should know the advantages of your employees. Kung ano yung mga skills nila. Yeah, skill set nila, ability so that you can effectively delegate the workload and then mas efficient yung trabaho. Mas madaling matapos and then mas maganda yung output. So ganun yung delegation. So as a team leader or manager, so dapat know your employees first. Okay, next. Flexibility. See? Si Nicolas, sige. Flexibility at work using methods like work-life balance, helping the business output, which is important for effective team management. So ano ba yung work-life balance? So parati ko yung naririnig, lalong sa freelancing. Okay, time. Pamilin. Yes. So, Manager time. yes. So kung binibigay mo yan sa employees mo, anong mangyayari?
mas maganado sila Yes. mas So, motivated. yes, mas motivated, mas ganado sila mag-work. So, ang meaning ng flexibility dito, hindi yung sa tao lang na flexible, marami siyang work na alam. So, it means also that a good team leader is also flexible sa mga ganitong klaseng bagay, lalo na sa pagbibigay ng trabaho, pagbibigay ng perks sa mga employees nila. Dapat marunong silang tumingin kung ano ba yung kailangan ng employees nila. So, dapat flexible sila para mas magiging maganda yung output ng kanilang trabaho. Mas ganahan silang magtrabaho. So, ganon. Next, Jordan. Michael. Yung Jordan. Reward, enhancing the efforts of team members through rewards, awards, prizes, promotions, etc. are essential for good team management. This helps in encouraging results. So, anong meaning yun? Sir, Ano, sir? natagaan sa rewards, sir. Through their efforts. Through Gcash? So, meaning pag, if you recognize your employees' work, lalong-lalo na may mga big kayong projects na nakuha and then you got it right. So, you should know how to reward your employees, lalong-lalo na yung maraming trabaho or yung pinakamasipag. So that gaganahan pa rin silang magtrabaho. So as a good team leader, you should also appreciate kung ano yung trabaho ng ginagawa ng mga employees mo. So titingnan mo kung maganda yung trabaho nila and then after that, pag tawag nito, nakita na ng client and then nagandahan or nakakuha pa kayo ng mga extra tip, bonuses, so you should reward also your members. Hindi nga kwaon mo lang tanan, di ba? So hindi dahil sa kung hindi dahil sa kanila, di ba? Hindi mo 'yun na deal or nakuha. So ganon. Next. Training si Ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Updating life skills in the team and development of strong team management. New skills towards learning about abilities, training sessions, etc. Without sharing employee skills and develop important team culture. Okay, so ano ibig sabihin nun, ma'am? Development of skills Okay, so dapat mag-update ng skills. Lalo-lalo na if you have an agency. Para the more skills you have in your team, so the more clients you can get, di ba? And then, mag-upskill din, tataas yung rate pag maraming skills. So, hindi na sila maghahanap pa ng iba. So, magtatanong lang sila, kaya ba dito ng team mo? Ganito, ganyan. So, okay. Bigay ko sa inyo yung trabaho, hindi na ako maghanap ng iba. So, ganon. So, you should try, lalong-lalo sa sarili ninyo. If you want to land clients na malalaki and high ratings, so, dapat mag-upscale din. Upscaling, ganon. Mag-training. So, that ma-develop yung mga skills ninyo na akala nyo na wala pala kayong ganon na skill. So, para mas makilala nyo pa kung ano talaga yung kaya ng self mo, yung sarili mo. So, ganon yung training. Also, to improve team output. Kasi, pangit naman kung marunong ka lang mag-Photoshop, di ba? Mas maganda talaga pag naka-training ka kung paano mag-Photoshop. From the basics to the advanced controls. Kasi iba yung output ng marunong sa Photoshop sa magaling mag-Photoshop, di ba? So, ganon. Kasi, Kaya iba yung output magaling na Photoshop kaya sa Canva. oh, di ba? Kaysa sa Canva lang. Canva lang alam niya, pero pagdating sa Photoshop, hindi. So, dapat marunong siyang mag-Photoshop din. Para makakuha pa siya ng client na Photoshop yung hanap, hindi Canva lang, di ba? Para mas tumaas yung rate. Ganon. Sa freelancing. So, key advantage of team management, there are a lot of advantages of a properly managed team. So, ano ba yung advantage? So, let's see the four main advantages.
First is team enablement. So, can read. Si Sir nga kwan. Ang tupad mo, Sir Jordan. Team enablement, with proper team management, the leaders can find the gaps in the team to help them to trainings and discussion. Team members can help each other in learning and understanding and operate. Okay, so if you are a good team leader, so you should know how to manage your team. Lalong-lalo na kung hindi alam may member ka na hindi alam yung task or wala kang member na alam yung task na yon, so you should help them fill that through what? Trainings, discussions, di ba? Tutorials. So that you can help them. Kasi ganun yung good leader, hindi nga paghambal niya, ganito, ganyan. Hayaan mo na, di ba? Anong tawag sa tao na yon? Hindi na siya leader, boss na siya, di ba? So, ano ba yung pinakaiba ng boss at saka leader? Authoritative yung boss. Yakuza. So kasi yung boss, anong gusto ng boss? Ano ba yung mga attitude ng boss? Dawat kwarta? Kung ano gusto niya, masunod, di ba? Unlike the leaders, so they help, they guide their members para maging productive. So ganun yung leader, para ma-enable yung team. So pangit naman, for example, merong isang, kagaya nito sa sample, sa picture. Sa mga gears, di ba? Pangit naman kung may kulang na isa, di ba? Hindi yan gagana lahat kung may kulang na isa na gear. So dapat kompleto yan para umikot lahat. So ganun din yung team enablement. Next. Sige, Vince. Increase in overall employee job satisfaction. Effective team management can lead to a better understanding of the team members, managers, and leaders. This leads to increase in overall job satisfaction among the team members. Teamwork in synergy. Teams work in synergy and understand each other better. Okay, so ano ibig sabihin nito? Increase in overall employee job satisfaction. Yung parang sir, through sa, halimbawa may project kayo sir, tapos mas naintindihan niyo sa isa't isa sir, then through that sir, parang bonding tayo during ginagawa yung project kayo, mas naintindihan yung mindset ng isa't isa, tapos for the next project, mas madalian nyo lang sir, matapos ang isang project baga. Okay, so kung mas kilala mo yung team mo, kung marunong ka mag-manage kasi kilala mo na sila, so magiging or increase yung job satisfaction rate, di ba? Lalong-lalo na if clients nyo is taga ibang bansa. So mas meticulous kasi sila. Dapat kung ano yung instruction nila, yun yung susundin. So ganun, dapat effective ang maging isang team leader. Next. Sige, Sir Levi, pakibasa. Effective collaboration. Proper team management leads to working collaboration among the group. Teams can divide work effectively as per the skills of individual team members and individuals. This can lead to overall improvement of the output. Okay, so effective collaboration. So once na may mga kasama kang marunong din, so why not get some advice, di ba? Or help. Lalo-lalo na pag nahirapan ka sa isang bagay. So wag mong kimkimin lahat, meron kang kasama. Meron kang alalay, kumbaga pa. Or meron kang kaagapay. So sa isang team, kaya nga team, di ba? Dapat magtulungan. So dapat ganun yung mindset para yung work is smooth lang, kumbaga ba. And then mas maganda yung output kasi mas improve. Hindi na pag gusto mo ganito, ganito na lang, di ba? Satisfied ka na. So learn to tawag nito, kumuha ka ng criticism din sa iba when you finish your task or project. So pakita mo sa kanila kung okay na ba, o may mga suggestion ba sila. Lalong-lalo na yung mga seniors nung marami ng experience. So ganun. Next. Sige, Sir Juan. Yung pala ni pagkada mo. Sige, sir, pakibasa. Improved results.
If the team works effectively through proper management, then the overall synergy makes sure that the output is improved and better results are seen from the team. Effective teams can achieve much more as compared to disengaged in unmanaged teams. Okay, so dapat, ano, when team works effectively, so i-improve yung result. So ganun yung ibig sabihin. So malaking kaibahan talaga ang isang team na may teamwork kaysa sa yung team na walang teamwork, di ba? So yung walang teamwork, ano yung output nila or outcome pag hindi sila nag-teamwork or wala silang teamwork? Ano yung output nila? Delayed ang deadline or delayed yung kanila trabaho. Ano pa? Minus MMR. Diba? Walang teamwork, pararing talo sa Dota. Minus MMR, syempre, kasi talo eh. Ano pa? Pangit yung results, di ba? So, imbis nga mas may tawag ito, may i-improve pa, hindi na na-improve kasi hindi niya kinonsider yung criticism ng kasama niya, di ba? So, ganon. Unlike if the team works effectively, so smooth sailing lang sila. Kasi organized, di ba? Yung task is nakadelegate ng tama doon sa mga taong may mga specialties na sa ganong kind ng mga task or ng work. So, mas maganda yung result. And then, mas maganda yung feedback galing kay client pag ganon, di ba? Kasi sa inyo din yan babalik eh. Pag wala kayong teamwork, tapos pangit yung result, tapos delayed pa sa deadline, so mawawalan kayo ng client. Mawawalan kayo ng datong, pera. Diba? And then, worst case scenario, mawawalan ka ng trabaho. Patay kang bata. Wala kang papakain sa pamilya mo, di ba? Wala ka pang laag, wala ka pang iPhone 15 Pro Max fully paid. So, ganon. Yung effective team management. So, question? Sure. Coding in progress. So, try natin. Sample sa pages. Main. Punta ako sa main ko. Edit with Elementor. So, ganito mag-link ng mga pages. Huwag kayo muna mag-open ng kanina para fast tayo. Mag-open ng mga WordPress ninyo. So ganito na, di ba? So sa ilalim meron diyan plus. Ito yung footer natin, independent design niya. So add lang and then sa akin itong gagamitin. Yung dalawa kasi pwede ko yan dagdagan ng picture later. So dalawa. Yan. So may container na, di ba? Dalawa na yung container. So ganito yung gagawin ninyo and then dito lalagay ako ng paragraph. Heading muna. And then about me. Okay. Then okay na yan. Click ko ito para babalik doon sa Elementor Elements and then text editor sa ilalim niyang about me. So, open ko yung, wait lang. About me ko muna. Open natin. Kasi kukuha ko ng isang paragraph lang. Pages. Sana yan? About us. And then, edit lang. Kasi hindi naman ginamitan ng Elementor yan. Okay. So, kukuha lang ako dito ng intro. Hanggang dito lang sa growth. And then, punta tayo doon. Yan. Yan, paste ko lang. Yan. And then, wala ako dito, read more. Diba?
And then yung read more, i-highlight ko yan. Link. Yan. Kunin ko yung URL muna. Back ko muna. Saan yung about us? Click ko yan para pupunta doon. Sa edit page, balik muna tayo doon. And then, try nating i-view. And preview. Dito. Wait lang. Saan na yung preview? Ito, view page. Yan. Copy ko lang to. Link. And then, punta ako doon sa main. Paste ko yung link. And then may setting dito sa link option. Yan. So, pwede nyo i-click yung link new tab. Para pag-click nyo, open siya ng new tab. Pag hindi nyo siya na-check, so same tab pa rin siya. Same tab. Okay, gets nyo? Okay, so it depends upon you. So kung ayaw nyong i-redirect yung clients ninyo, so ganyan siya. Huwag nyong i-check. Pero kung gusto nyong mag-open siya ng tab, pag-click ng link, so i-check nyo siya. So yan yung ibig kong sabihin sa linking. So paste ko lang dito, then apply. And then try ko update. And then preview. Try natin kung mag-open siya ng page o hindi. So click natin dito, read more. So hindi siya nag-open, di ba? So nag-direct siya sa about us. So ganun. Check man natin. So pag i-check natin siya, for example dito, edit, check natin, update, update. So preview changes. So tingnan natin. So see, nag-open siya ng new tab para ma-open yung link. So ganon. So same sa inyo, ganon din yung gagawin niyo. It depends upon you kung i-check nyo yan, check. So at least alam nyo na yung purpose niya. So ganun lang.